Sir, unang question. Since yung verified impeachment complaint against VP Sara is now in the Senate, ang tanong ng marami, why the Senate went on break last night without tackling the verified impeachment case against VP Sara? Well, una, yun ang schedule namin. Alam niyo namang lahat yun. Na huling araw namin kahapon, magbe-break talaga kami at magre-resume matapos ang halalan sa June 2. Walang rason para magbago o baguhin yun kahapon. Napakinggan ko si Myla kahapon. Si Myla? Tinatanong si Senator Pimentel, bakit daw walang nagtanong? Sasagutin ko yun. Trabaho ko bilang Senate President, sagutin o presiding officer, sagutin anumang katanungan na ibabato sa plenaryo. Pero hindi ko trabahong tanungin yung mga miyembro kung bakit hindi sila nagtanong at anong nasa isip nila, ba't hindi sila nagtanong. Fact is, walang nagtanong dahil hindi pa naman officially informed Senado, ang plenaryo, kaugnay sa paghahain ng impeachment complaint dahil dadaan pa ito sa isang proseso sang-ayon sa rules at practice at procedure ng Senado kaugnay ng mga impeachment complaints. So, sir, mali yung impression na parang may napag-usapan ba na wag itong itackle sa Senate plenary? Walang caucus na naganap, walang usapang naganap sa pagitan ng mga miyembro ng Senado kaugnay nito o kaugnay ng anumang bagay. Bago kami nag-adjourn kahapon, nung Martes, nung Lunes, kahit nung nagdaang linggo, wala kaming pagpupulong na formal kaugnay nito. So what will happen now on the articles of impeachment? As Senate President, it's your call, di ba, sir? So what is your plan? Isa-isayin muna natin. Sang-ayon sa rules ng Senado, kapag kami inihaing articles of impeachment or complaint or resolution on impeachment sa Senado, the Senate President, nakalagay sa rules namin, shall take proper order of the subject of impeachment. Ngayon, ano bang ibig sabihin ng shall take proper order of the subject of impeachment? Hindi nung impeachment complaint, hindi nung impeachment, but the subject of impeachment. Ibig sabihin nun, kailangan isaayos muna ng Senate President ang Senado para sa pag-conduct ng isang pagdinig o trial. Sasagutin ko rin yung isang napakinggan kong abogado na tila eksperto din daw sa mga bagay na ito. Sabi niya, the Senate shall immediately, ayon sa kanya, sabi ng Constitution, proceed with trial. Busin na lang ng konti, pero parang hindi niya nabasa yung saligang batas. Walang sinabing immediately ang saligang batas. Ang sinabi ng saligang batas ay shall forthwith proceed with trial. Ngayon, kung babalik tanawan natin, bago ko sagutin yung tanong, Sally, kukompletuhin ko na para... Okay. Kung babalik tanawan natin, may inihain na impeachment complaint noon, noong 2011, laban kay Ombudsman Mercy Gutierrez. Inihain nyo ng March 23. Nag-adjourn ang Senado ng March 26. Walang ginawa ang Senado noon. Nagsimula ang trial May 19. Mahigit kulang-kulang isang buwan ang lumipas dahil magre-recess din sila noong mga panahong yon. Kung maalala nyo ang impeachment ni dating Chief Justice Corona, ng yumaong dating Chief Justice na si Corona, final ang impeachment complaint ng December 13, nag-trial po sila January 19. So kung susuriin nyo, base sa President yung salitang forthwith, hindi naman po ibig sabihin nun, kinaumagahan, agad-agad, dali-dali. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla sasabihang gumalaw umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. So, bilang katugunan, gagampan na namin ang aming tungkulin na pwedeng magawa habang recess, kabilang na ang pag-review ng rules ng Senado sa impeachment dahil kailangan po itong i-update. Halimbawa,
yung pagkakaroon at requirement ng judicial affidavits, yung pagkakaroon ng provision at procedure para mag-hearing sa harap ng commissioner, yung pagkakaroon ng matatag at malakas na pre-trial procedure para swabe na at hindi na komplikado at magulo yung trial proper. Ito ay mga bagong procedure sa rules of court na pumasok bago po namin itinalaga yung aming rules of impeachment noon na kailangan po naming baguhin. Pangalawa, kailangan pa rin pag-aralan siyempre ng Secretary General ng Senado, ng Secretariat ng Senado, yung impeachment complaint mismo. Tinanggap lamang namin yung kahapon. So dun sa nagsasabing, bakit hindi agad-agad binabasa baba? May trabaho po kaming kailangan gampanan. Halimbawa, sang-ayon po kasi sa e-commerce law at sa e-gov law, pwede naman maglagay ng e-signature. Hindi ba? Sa resolution, sa bill, sa committee report. Pwede ang e-signature dahil hindi po yan verified. Subalit, ang complaint or resolution on impeachment, verified po yan. Pinanumpaan dapat yan sa harap ng Secretary General ng Kamara. Susuriin pa po isa-isa ng Secretary ng Senado yung mga pirma kung e-sig ba yun o wet signature. Bawal po ang e-sig. Dahil kailangan pinanumpaan ito. Paano ka manunumpa sa harap ng SecGen kung inutos mo lang yung opisina mong i-affix yung e-sig? Meron naman pong app, gagamit kami ng iba't ibang app para makita at malaman kung e-sig nga ba siya o wet signature. Para matiyak na yung bilang talaga ay sapat dun sa 1/3 para mag-comply dun sa direct filing sa Senado. Mga halimbawa lamang ito na mga dapat pang gawin at gampanan ng Senado. At bilang panghuling sagot, para mag-convene ang impeachment court, kailangan may sesyon ang Senado. Okay. Para manumpa ang impeachment judges, kailangan may sesyon ang Senado. Bagaman ang trial pwede mag-proceed kahit na recess, tulad ng nangyari kay dati at yumaong Chief Justice Corona. Dapat ito'y masimulan, makonvene at mapanumpa ang mga judges kapag may sesyon. So kung may mangyayari mang aksyon o kaganapan kaugnay nito, yan ay mangyayari sa June 2, pag-resume ng Senado, matapos ang eleksyon at pasayan ng mayoriya ng Senado kung aamyendahan ba yung rules, anong ilalagay sa rules, i-authorize ba tulad ng nasa rules of court ngayon na suppletorily applicable na pwedeng mag-hearing habang recess dahil may 12 senador pa namang maiiwan natatawid hanggang 2028 pa ang termino, kabilang ako. 12 lamang naman ang matatapos ang termino. Gagawin ba yung parang sa rules of court, I'm only citing examples, na i-authorize yung 12, parang hearing before a commissioner, natanggapin lamang yung ebidensya. Ito'y court of record naman kasi. Ibig sabihin, kahit na wala pa at hindi personal na narinig yung ebidensya, mababasa naman. Ngayon nga may video pa. Okay. Sir, yung Sana natugunan ko yung iyong katanungan. Sir, Bagaman mahaba. Sir, yung normal course of events na hindi kayo pwedeng mag-impeachment trial dahil na nga, naka-adjourn yung session. Pero according to Senate Minority Leader Coco Pimentel, may tinatawag siya na extraordinary situation na pwede niyong i-waive yung rules at kung acceptable to everyone, pwede pa rin kayo mag-conduct ng impeachment trial kahit naka-break ang session. Pwede na, gaya ng sinabi ko, ginawa yan nung panahon ng impeachment ni dating Chief Justice Renato Corona. Tumuloy yung impeachment trial bagaman nag-adjourn na ang Kongreso at ang Senado. Nasa rules namin yun. Hindi na kailangan maging extraordinary pa. Pero ulitin ko, kailangan nasimulan at sinimulan ang trial ng may sesyon dahil kailangan mag-convene ang impeachment court ng may sesyon. Walang sariling buhay ang impeachment court, hiwalay sa Senado mismo, sa plenaryo ng Senado. Kinakailangan ng plenaryo ng Senado para masimulan ang impeachment court. So sir, it is better ba kung na-submit ng House of Representatives earlier, a few days before ng adjournment para may time kayo na na-actionan sa That plenary? is water under the bridge. It's not for me to decide or pass over the wisdom, absence, or lack of it on the part of the House in filing it a few hours before we adjourn. Mas marapat siguro sila ang matanong kaugnay niyan. Pero ulitin ko,
hindi naman siguro makatarungan o tama na pagkatapos nilang upuan ito ng ilang buwan, biglang pwersahin, pipilitin at sasabihan kami ng sino mang galing sa Kamara na, hoy, bilisan nyo, aksyonan nyo, ano ba kayo? Hindi. Hindi ganon at hindi ako papayag din nun. Ang impeachment process para sa akin, hindi mahalaga kung pabor kayo o kontra, hindi mahalaga kung ma-acquit o ma-convict. Ang mahalaga para sa akin, bilang tagapangulo ng Senado, maging maayos ito, sang-ayon sa batas, credible, kapanipaniwala, at magagawad ng hustisya. Pabor man yun sa opinyon ng mas nakararami o konti o hindi. Considering yung mention nyo ng mga possible scenarios, sir, can we say na walang mangyayaring impeachment trial during the break or mahirap? Wala. Legally, it cannot be done. So, Legally, it cannot be done, again, as I said, because the impeachment court was not convened. The impeachment complaint was not referred to plenary for there to be a basis for the impeachment court to be convened by the Senate sitting as a legislative body, hindi muna as an impeachment court. sir, kahit sinabi ni PBBM na ayaw niya sa impeachment dahil divisive, sinuportahan pa ng isang religious group, pero still, natuloy pa rin na-impeach si BP Sara sa House, na i-transmit dito sa Senate. Indication ba yon na hindi nagpa-impluensya ang House of Representatives? Siguro mas sila yung dapat mong tanongin yan, hindi ako. Basta ang Senado, gagampanan namin ang tungkulin namin ng, tatagalugin ko ng may malamig na neutralidad ng isang hukom na walang kinikilingan. We will perform our duty and function with the cold neutrality of an impartial judge. And without fear nor favor, we will rule over things as we see fit and based on what is right and what the law provides. Since it is a political process, can we expect na lahat po ng mga senador na tatayong impeachment judge ay magiging fair and impartial, considering na iba kaalyado ni BP Sara? It is a political process, pero para sa akin, ito'y masasaksihan ng ating mga kababayan, tutunghayan ng ating mga kababayan. At malaki ang papel na gagampanan ng public opinion naman talaga dito. At yan ang tinatawag na political process siguro. Pero maging ganun pa man, siguro sabay-sabay tayo, impeachment judgment or mga kababayan natin na manonood sa pagdinig. At base sa ating mapapakinggan, makikita, hindi maririnig o hindi makikita, tayo mismo ay gagawa ng sarili nating pasya. At dahil political process nga ito at mga politiko ang tatayong umuupo bilang hukom, sinong politiko ang kilala mo na sumusuwag, ika nga, sa public opinion, lalo na sa panahon ng halalan. So, inimbento talaga itong sistemang ito na nagsulat ng ating saligang batas para ganito naman talaga. Hindi para maging sobrang hiwalay, ika nga, sa opinion ng publiko kaugnay sa bagay nito dahil politiko din naman ang inuhusgahan. From Myla muna, although para nabanggit niyo na, kung sir, kung after election magko-convene yung impeachment court, tapos limited na yung time ninyo, carry over yun kung bago na yung composition ng mga senador at kongresista sa 20th Congress? Iyon ang aking paniniwala. Bakit? Ang Amerika kung saan natin kinopya yung ating sistema ng demokrasya at Republican government. Yung kanilang Senado, sa pagkakaalam ko, 1/3 lamang ang hinahalal at any one time. May naiiwang 2/3 pa rin. Kaya pwede mong sabihin, continuing body talaga yung Senado. Ang Senado ng Pilipinas, 12. So, walang majority, walang quorum ang maiiwan. Subalit, ilang bagay ang nais kong sabihin kaugnay nito. Tingnan nyo na lamang ang mga collegial courts dahil ito'y hindi function ng legislature. Hindi ito typical na bill sa aking pananaw na pagtapos ng Kongreso, i-file mo uli. Pag hindi na-aprobahan, kailangan aprubahan uli ng magkabilang kamara. Kahit na-aprobahan sa kamara, dito hindi, simula uli sa simula. Halos lahat naman siguro sangayon. Ito'y impeachment court. Hiwalay sa function ng lehislatura. Pero siyempre, kikilalanin ang pagtatapos ng termino ng mga miyembro nito. So ano ang pwede nating ihalin tulad dito? Ang mga collegial courts. Ano-ano ang collegial courts? Sandigan Bayan, Court of Appeals, Supreme Court. Isama mo na yung Constitutional Commission, kabilang ng Civil Service, ang COMELEC. Tanong,
Kapag kami nakabinbin bang kaso sa mga ito at nagpalit sa tagal ng kaso sa mga korteng yan, ang mga mahistrado ng Korte Suprema, mahistrado ng Court of Appeals ng Sandigan Bayan, dahil ito ay mga courts of record naman, dinidismiss ba yung kaso o nagpapatuloy lamang? Hindi ba ang sagot ay nagpapatuloy lamang ito? Patuloy lamang yung mga kaso maski nagpapalit ang bumubuo ng collegial court na yon, tulad lamang ng impeachment court. Lalo na court of record din ang impeachment court, kung saan magpalit man, mag-absent man, hindi man mapakinggan ng personal ng impeachment judge, pwede pa rin siya gumawad ng desisyon base sa record na tinanggap ng ebidensya ng impeachment court. Sir, may patanong lang si Nympha. Paano Sorry kung na naman, magpatawag... asan ba sila? Nasa press officer. Paano daw kung magpatawag ng special session si PBBM? Pwede nyo na actionan yung impeachment? Oo, pwedeng mangyari yon, pero ang pagpapatawag ng special session sa aking pagkakaalam Legal. ay hindi para mag-convene ng impeachment court. Sa aking pagkakaalam, ang pagtatawag ng special session ay para sa mahalagang bagay at panukalang batas na kailangan ipasa. Ayon sa ating saligang batas. Hindi ito isa o saklaw marahil ng provision yon, kaugnay ng special session. Pero haharapin namin yon pag nandiyan na. Siyempre, pag nagpatawag ng special session, sang-ayon man kami o hindi, siyempre, alam namang hindi kami mag-attend.